Itong si Yorme Isko Moreno, ito yung nakikita kong modernong Duterte. Mga nagtatrabaho sa gobyerno or yung government workers, mga sumusweldo yun, di ba? Pare-pare sa sumusweldo. Pero parang napapansin natin, kukunti lang yung nagtatrabaho. Yung ibang mga mayor, makikita mo lang, mayor lang sila. Pero wala, nakaupo lang dyan. Wala kang makikita ang progress sa kanilang mga lungsod. Wala kang makikita ang progress sa kanilang mga probinsya. Pero yung iba, mga senador, mga kongresista, sa tingin nyo, tama, I mean, ako, yun ang ano ko pananaw ko, yun ang nakikita ko sa kalakaran ng politika sa Pilipinas. Kayo? Ako, dalawang nakikita ko ngayon eh. Yung iba kasing mga politiko, nakapokus yan. Hindi na nila ano nga eh, talagang ang ginagawa na nila ngayon katulad nung iba para mailihis yung mga dapat nilang gawin. Katulad ng mga mayor, yung mga ibang politiko. Yung mga congressman, lalo na yung mga congressman dapat, di ba? Tinututukan nila yung mga distrito nila. Pero ang nangyayari ngayon, nakatutok sila sa Duterte kung ano pinagagawa nila eh. Pero yung dapat nilang tutukan ng mga dapat nilang gampanan sa mga distrito nila, napapabayaan at hindi na nila ginagawa. Katulad na lang yan. Speaking of dapat gampanan mo kung anong tungkulin mo, katulad na lang yan. May mga viral na katulad yung ginagawa ngayon ni Isko Moreno. Ginagawa ni Senator Bongo. Yan, at sama na rin natin, mayor ng Pasig, si Vico Soto. Isa rin yun sa iniidolo natin. Yan yung mga yan yung mga dapat na tularan ng ibang mga politiko ngayon, na mga lalong-lalo na yung mga bago, yung mga nahalal, no? Parang RJ. Alam nyo, pinagmumukha ni Yorme, ni paring Yorme, kasi paring natin yan eh. Ni paring Yorme yung mga yung mga mayor ngayon, pinagmumukha niyang walang alam. Kasi biruin mo, 2 araw pa lang siya nakakaupo, pero grabe ng binago ng Maynila. Ulit. Oo. Tsaka talagang linis. Kung linis, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nalilinis ang Maynila. Kumbaga, okay na eh. Okay na nun eh. Nung siya nakaupo. Pinagkatiwala niya, sige, ikaw. Kasi, syempre, alam natin, babae. Pag babae, malinis eh. Yes. Pag babae, maasikaso. At pag babae, syempre, lalo na doktora ka. Kailangan yung kalusugan, okay sa'yo. Dapat number 1 sa'yo. Number 1 sa'yo yan, di ba? Pero hindi eh. Kung sino pa yung babae, doon pa naging baboy yung Maynila. Nako. Di ba? Doon pa dumami yung basura. Eh, ang ano nga dyan, ang dinig-dinig ko nga dyan, sa sobrang dami ng basura, yung nasa labas, iba pa yung nasa loob ng bahay. Kumbaga parang nailabas na nila yung dati nilang basura, tapos meron pa sila sa loob. Sino ba namang matinong mayor ang hindi, ang hindi mag-aasikaso ng basura? Importante yan sa bawat lungsod. Meron nga akong isang mayor na kilala dyan eh. Kung kailan tapos na siya, sa sa Cavite to eh. Kung kailan tapos na siya, doon siya nagkikikilos. Kung kailan papalitan na siya, doon siya nagkikikilos. Pero yun mo naman, ang tagal yung nakaupo dyan ng tatay mo, mag-ama kayo, di ba? Mag-ama kayong mayor dyan, tapos pinalitan mo, hanggang ngayon, wala kayong nagagawa, especially sa patubig. Kilala, kung alam ko, kilala to ng mga tropa natin dyan, natulpo na yan eh. Mayor, natulpo, dahil sa patubig, tsaka sa basura. Biruin mo naman, ang dami-dami mo, ang tagal nyo na dyan sa lugar na yan, pero wala kayong nagawa. Yes. Ang nagawa nyo lang, yumamang kayo siguro. Yun talaga. Pero ito, maganda talaga dito kay Yorme, biruin mo naman. Kalalaking tao, siya pa yung naglinis talaga. Yes. Grabe. At marami pa tayong makikita niyan sa mga susunod na araw, di ba? Oo, mga anak yan, sigurado. At ito ang masasabi ko lang dyan, ito kasi yung mga hindi natutulog na dapat mamarisan. Kasi meron daw dyan na hindi natutulog. Ay, oo. Wala ka naman nakikita na gagawa. Si Yorme, kahit doon pa, di ba? Hindi talaga... Hindi natutulog, tapos nagbabantay sa dagat para may itapon ulit na... Easy. Ito totoo naman, kasi ito si Yorme, makikita mo to lagi naka-live yan eh. Kahit noong pa, nung pandemya, hindi talaga natutulog to. Mga 3 oras lang tulog yan. Itong literal na hindi natutulog, pero makikita mo nagtatrabaho. Hindi yung iba na nagsasabi na hindi na natutulog, na nagtatrabaho, pero wala ka naman makikita na produkto na trinabaho. Di ba? So, ngayon, pansinin mo, si Pangulong Duterte, dati,
inaano nila tinukot niya nila kasi gising paggabi. Tutulog sa araw. Pares din naman to ni Yorme Isko Moreno, hindi rin sila nagtutulog si PRRD. Pero may nakikita ka na nagagawa ni PRRD. Maraming nagawa si PRRD. Ito yung mga nocturnal na talagang may silbi yung pagpupuyat nila. Tama. Diba? Katulad din halimbawa ni Pastor Apollo Kibuloy, knowledge natin, ang pinakamahabang tulog ni Pastor Apollo Kibuloy is 5 hours. Pero may makikita ka talaga na nagagawa kung bakit sila nagpupuyat. Tingnan mo, napakaganda ng Kingdom of Jesus Christ, napakaganda ng Kingdom, napakaganda ng Glory Mountain and Prayer Mountain. And doon si PRRD hindi nagtutulog, maganda ang Pilipinas. Nakakapaglakad tayo ng safe, maayos ang kalsada, nagkakaroon tayo ng mga tulay, at yung airport natin natatag as ay pinakamagandang airport sa Southeast Asia. Ngayon kaya, hindi na, partner. Oo, wala na. Nandun na tayo sa worst. So ngayon, etong si Yorme Isko Moreno, ito yung nakikita kong modernong Duterte. Kumbaga, nandun na tayo sa era ng social media Sa era ng social media. So, ibig sabihin, si Yorme, yung ang batang Duterte. Hindi ko alam kung kayo ay agree sa akin o hindi, or si Mayor mag-agree sa akin o hindi. Pero yun kasi ang tingin ko. At si Yorme, hindi siya takot sa social media. Kung yung ibang mga politiko gusto ipa-take down ang mga social media, si Yorme Isko Moreno gusto niya mabawi yung social media ng Maynila. Kasi doon niya na ipapakita yung kanyang mga ginagawa na kabutihan at yung mga nagagawa niyang pagpapaganda talaga sa Maynila. Yun naman talaga dapat. Ang sinasabi kasi ng ibang mga partners kayabangan yan, pinapakita mo, nagyayabang ka lang. Hindi pagyayabang yan. Kumbaga, pinapakita mo na yung sinusweldo sa iyo ng taong bayan, ay tinatapatan mo ng trabaho. Di ba? So, yan ang nakikita ko kay Yorme Isko Moreno. Talagang dapat, katulad nito ni Yorme Isko Moreno, ang mga namumuno. Siguro nga, mga partners, may mga nagsasabi ngayon, sana pala si Isko Moreno na binoto natin ng presidente. Kasi tingnan mo 2 araw pa lang, naubos yung basura, yung mga vendors na wala na. May dadagdag kayo na partner? Hindi, syempre. Sama na rin natin ni Senator Bongo. Ayun, syempre. Isa sa mga talagang... Hindi, nakakatuwa lang, no? Kahit naman din tayo, hindi natin naiboto si Mayor Isko ngayon kasi doon lang talaga sa Maynila. Pero nakakatuwa lang na etong mga katulad nito ni Senator Bongo, ni Mayor Isko, na talagang yung puspusan yung kanilang pagtatrabaho, paglilingkod. Yung pag-live, wala nang kaso yun. Basta maganda yung ginagawa. Kaysa naman na naka-live, tapos nakalabas dila. Tapos nguya ka dyan. Tapos nagbabantay ka ng paano sunugin yung droga. Yun ang walang kwenta. Pero yung ganyan na walang masama ho dyan. Kaya nga ako napaisip ako paano na lang kaya kung talagang hindi dinaya si Pastor? At hindi nakakulong si Pastor. Kaya sabi ko, siguro rin tayo, malamang tayo palagi kasama niya. Busy tayo lagi. Tayo lagi nagla-live doon sa mga gagawin ni ng mga ipinangako ni Pastor. Diba? Kaso yun nga lang, no? Kaya George Garcia, di pa kami tapos sa'yo. Bayos ka. At hindi lang, yan. Natatawa ka na naman Natatawa ka na tawa. Kasi ganito yan Yung pagla-live ng mga ganyan, wala na talaga. Sabi mo nga, wala nang problema yan. Kasi at least yung yung taong bayan, nakikita yung kung paano gumalaw yung mayor. Kung paano gumalaw yung yung public official. Kaysa naman sa nakikita natin yung pera ng taong bayan ay nababawasan, pero wala tayong nararamdaman at wala tayong nakikita, 'di ba? Alam natin, 'di ba? Nasa nakaupo yan ngayon. Yes. Presko, may presko, pero walang kwenta yung sinasabi. Sabihin na natin na epal, epal. Pero napapakinabangan ng tao, 'di ba? Alam mo kung sino lang magagalit sa mga ganyan? Yung mga walang nagagawa kasi nagbumukha silang inutil. Tama. Tsaka isa pa, kung sila man ay mag-photo op, lagi nilang ginagawa yan. Wala nang problema. Kung tataka ka dun sa mga tahimik, tapos biglang labas. May photo op. May photo op. Dudungaw ng ganon. Ayun na. Oy, good item, sayang. Diba? Doon ka magtataka. At least dito sa mga to, kay Senator Bongo, kay Yorme Isko,
Sanay na tayo na nakikita natin sila nagtatrabaho ng ganyan, na naka-live talaga. Kasi nagtatrabaho talaga siya. Nagtatrabaho Gagawa talaga. doon Nagtatrabaho yung mama Unlike dun sa mga kaduda-dudang bigla na lang lulutang at may mga picture, may mga tarpaulin pa. Bigla na lang magkakarpintero, magiging teacher, magiging scientist, tapos magiging kung ano-ano na lang. Magiging gwardya. Gwardya, di ba? Gwardya ng ano? Sasakay Gwardya pa. ng dagat. Nagbabantay kung kailan may ihuhulog. Ihuhulog na naman. Sasakay pa ng MRT. Pero ako nagulat talaga ako mga partners dyan sa Maynila ngayon. Di ba, 2 araw pa lang. Wala pang wala pang 2 araw kasi si Yorme pumasok alas 12 na ng tanghali. Nakita ko yon, sinusubaybayan ko. Pero eto ang problema kasi. Bukod sa tambak ng basura, partner, na mga iniwan, madungis ng Maynila, dugyot. Ito